worship na. Ang dami natin ang sarap pag-uwi sa mga kasi naman nga po, hindi naman nalilimitahan ng bilang natin ang kabanalan at kadakilaan ng Panginoon. Isa, dalawa, tatlo po, na nagpupuri sa Panginoon, nandun siya sa kanyang kalagitnaan at naluluwalhati ang Panginoon. Kaya po, palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga. Hallelujah. Good morning once again, church. Are you ready, church? Good morning. So, ating pong Normie, dito ka kayo. Dito kayo sa tabi ni PJ. Yan. Ate Nelita sila, girly, nasaan? Amen, hallelujah. Good morning, church, and God willing na marami pong nanonood sa ating live. Dahil medyo malakas ang wala, no? Hopefully, sila po ay nagla-live na. Amen. Nagla-live, amen. So, good morning po. Nabalitaan na po ba ninyo kung ano ang mangyayari sa August 12? Meron na po ba kayong idea sa August 12? Malapit na ang sweldo sa August 12. Yun na. Yun po, malapit na ang sweldo. Pero sa August 12 po, magkakaroon po ng, John? Yeah. Okay, alam niyo, narinig niyo na yan? Sa August 12, magkakaroon ng planetary alignment po o magkakaroon ng linya ang ating mga planeta. At meron din po yan eclipse. Hindi ko po lunar o solar. Ito ay solar. Solar, diba? Solar kasi tinat pa ng araw. No? Pero kung may eclipse po, hindi ko sisiguraduhin. Basta may eclipse. Tapos po, it is accompanied by meteor shower. No? Meron po yan. So, tatlong celestial events po mangyayari sa August 12 sa isang araw. And, alam naman natin na sino ang may kapangyarihan sa mga araw between sa buwan. Sino po? Ang Panginoong Jesus. Meron po silang sinasabi na for 7 seconds, mawawalan daw ng gravity ang mundo. Yan hindi ko kayang sabihin. Antayin na lang natin kung mangyayari. So for 7, tignan niyo po yan, for 7 seconds, mawawalan daw po ng gravity ang mundo. Okay. So abangan niyo ha, kung hanggang saan kayo aangat. Yun lang, pagbagsak masakit, alam mo, pabigat-bigat. Tayo ba, dapat meron tayo sa ibabita, pagbagsak namin, hindi masakit. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay hango sa Lucas 22, verses 31 to 34. Ang sabi po sa kanila sa salita ng Panginoon, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginawa ng magsasakal na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Sa English po, o sa English, and the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. And then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. Tayo po ay manalangin. Ako nagpapasalamat po kami, Lord God, sa umaga na ito, sa malakas na buhos ng ulan, dahil alam namin, Lord God, na may purpose ka. Hiling lamang po namin na ingatan mo ang aming mga kababayan na sasalanta, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama, Lord God, sa mensahe mo ngayong umaga at sa mga anak mong nagsasaliksik at handang makinig ng inyong banal na salita, Panginoon. Pagpalain
Buksan mo po ang isip, buksan mo po ang puso, O God. At wasakin mo po, Lord, ang lahat ng gawa ng kalaban sa aming mga buhay, O God. We speak victory, Lord God, by the blood of Jesus. Pinawasak namin ang ginagawa ng kalaban, Lord God, sa mga oras na to distract us and to snatch away the knowledge that you wanna give us, O God. Hayaan mo po na ang banal na Espiritu ang manguna, ang banal na Espiritu ang magturo, at ang banal na Espiritu ang magpakita sa amin ng katotohanan, Panginoon. Nang sa gayon ang pangalan ng Ama ay madakila at ang pangalan ng Anak ay maluwalhati. Sa kanyang pangalan lamang, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Malakpakan mo natin ang Panginoon. So, napakahaba po ng preaching na to. Ilang slides, sabi ni Brother PJ. Kasi nga baka mamaya, mahaba pa yung ulan, so hindi ko muna kayo puwin. Kaya natin paabutin hanggang 3 p.m. to. Okay lang? Ayun, so, ang pag-uusapan po natin ngayon ay, ang pagpapagat po ng mensahe ng Panginoon ay, basahin niyo nga po. The sifting sieve. Ano po ba ang Tagalog niyan? O yan yung pang bistay, di ba? Pangsala. Yan po, no? Yan po yung sa mga nanay ni Lydia. Di ba? Yung mga palay noon. Oo. Ginigit po yan, di ba? Tapos inaangat. Mas may konting butas po siya. Gano'n. Ano po para mapili ang trigo. So, ang pinag-usapan natin kanina ay galing sa Luke po, di ba? No? Minsan pagka, ang pagde-deny po ni Peter ay binanggit sa Biblia in the 4 Gospel. No? Ibig sabihin, mahalaga siya. Pero, kasi bakit? Magkakasama sila doon at iba-iba ang point of view ng mga tao. Kunwari, si Matthew, Mark, Luke, and John. Si Matthew nandoon, si Mark nandoon. So, iba-iba yung angle, iba-iba yung point of view. Pero, technically po, mas nakafocus ang Book of Matthew patungkol sa mga Hudyo. Yun po yung ganun. Yun po, Ang Mark naman po ay nakafocus patungkol sa mga Romano, written to Romans. Ang Luke naman po are to Greeks o yung mga Hentil. At ang John naman po ay sa church. Pero, ang lahat ng ito ay mahalaga para sa bawat isa. Kaya nga lang meron bang audience, parang ganun. Pero ang sustansya niyan po ay para sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Amen? So ano nga po ba ang nangyari? Ano po yung mga halagang elemento sa pagkakataon ng pag-deny ng Panginoon, sa pag-deny ni Peter sa Panginoon? Anong makikita niyo dito? Merong manok. Very good. Ano pa? Kasi mahalaga yun eh. Ano pa? Ang daming nakalagay dyan. Manok lang nakita niyo. Okay, ano pa? Chico, what do you see? Charcoal? May uling, di ba? May uling, may baga, may mga sundalo, at of course, may babae na nagtatanong. At si Peter po, Alam niyo po, sino na po nakarinig ng tumilaok ng manok? Meron po ba ditong walang narinig na tilaok ng manok, yung mga bata? Mati, have you heard a chicken crow? Rooster crow. Okay. So, ang ibig sabihin, familiar tayong lahat sa pagtilaok ng ano po. Pag atin pong tinignan, so meron po ditong si Peter, i-deny po niya ang Panginoong Jesus. Ang tanong, ilang beses i-deny ni Peter si Jesus? 3, very good. Bigyan ng jacket yan. Ilang beses naman tumilaok ang manok? Ito kapag kotse ibibigay natin pag tama. Kotse ni Brother PJ. Sabi niya, sana walang tumama. Ilang beses tumilaok ang manok? 2. Meron pa ba kayong sagot? Very good, Sister Sheena. Kaya nakuha na ang kotse ni Brother PJ. Well, congratulations! Sabi ni PJ, buti na ba? Buti na lang alam niya. Okay, so, tama. Dinenay mo lang niya si Lord kasi nga sa iba-ibang libro, iba-iba yung kwento. Pero nagmamatch siya, kaya laki ng ibang perspective. Tumila ako ulit, dinenay siya, tumila akong manok, tapos dinenay siya ulit twice.
Atin pong makikita, meron pong dalawang pagkakaiba ang will ng Panginoon. Meron pong permissive will at saka perfect will. Ano sa palagay natin yung perfect will? Perfect will. Kunwari, ang perfect will ng Panginoon, ang kalooban niya, maligtas ang mga tao. No? Hindi na tayo mag-fall sa kasalanan. Kunwari, nilikha niya ang tao para makipag-fellowship sa Kanya. Walang kasalanan. Yun ang kanyang perfect will. Pero ang permissive will, yun yung hinayaan niyang magkasala at mamili ang tao. Tapos ang consequence, dadalhin mo talaga kasi may consequence talaga. Pero dahil pinayagan niya yan, kaya niya din yan ayusin para sa kabutihan mo. Amen? Sa ganun kabuti at kagaling ang Panginoon, meron siyang perfect will at kapag hindi ito nasunod, dahil matigas ulo, sino matigas ulo? Makulit. Paiba-iba, paliko-liko ng daan, may permissive will. Sige anak, take that road. Sige, matututo ka. Matututo ka. Papayagan kita. Kasi hindi ka naman po pwedeng sabihin doon, meron siyang latigo na pag namamali ka, tapos diba, parang kabayo. Hindi siya ganun eh. Papayagan niya tayo. May permissive will. Kagaya po ng sinabi sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. So, yung perfect will po niya, ito po yung kanyang plano at siya po ang nag-design nito. Ngayon naman, sa permissive will naman, kagaya ng nangyari sa Israelites po, no? Dapat 40 days lang sila sa ilang. Dahil po sila ay masyadong mareklamo, ungrateful, imbis po na 40 days, naging 40 years po. At yun ang nangyayari sa marami sa atin dahil sa sobra po natin, dahil ungrateful tayo at hindi po tayo marunong magpasalamat at puro negative at reklamo po ang kaya natin ibigay sa Panginoon, humahaba po ang ating biyahe. Pero, sinisigurado ng Panginoon, nandun pa rin ang kanyang biyaya, grasya at pag-iingat. Kaya nga lang, mas nainip tayo. Mas natagalan tayo. Yun po ang permissive will. Kagaya po ng nangyayari sa mundo ngayon, hindi po ito ang perfect will ng Panginoon, but this is His permissive will. Ang ibig sabihin po, pinapayagan po ng Panginoon mangyari ito. Kagaya po na mapapanood natin ngayon. Walang sound. Basahin na lang po ninyo. Sa TV dyan. Sa TV. Basahin na lang po ha. Yan po. Yan po yung predictions ng World Economic Forum for the year 2030. Anong year na tayo ngayon? Almost done in 2026 and almost 3 years na lamang po. Ang video po na to ay ginawa, if I'm not mistaken, is more than a decade ago. So, matagal na po. Pero, kung makikita natin, yung napanood natin, pag pinanood natin yung 10 years ago, parang medyo alanganin ka pa. Pero ngayon, napag nakita natin, parang, oo nga, no, parang nagkakatotoo na. Kasi nga po, ang lahat ng nangyayari sa ating mundo is by design. In fact po, sa libro nga ng mga anak ko, meron din po sustainable
Development Goals. Kasi nga, ang Pilipinas po ay John, paki-forward niya please, nagkasama sa United Nations na magpupush ng Sustainable Development Goals. Ang ganda ng discussion ng magpinsan, may kamay pa. Makinig po na natin before we discuss. Okay? So tinuturo sa mga bata na mag-recycle, di ba? Tingnan po ninyo, nakalagay po yan kasi nga po, part po talaga yan ang lahat po ng mundo. So, di ba ang sinasabi po doon, dapat kailangan, ganito na lang, kung para matupad yun, kailangan nilang gawin ito. Meron pong wildfire ngayon across Europe and United States. More than 100 wildfire po. As we speak, So, meron pong wildfire. Bakit kailangan ng wildfire? Para po ma-level yung ground. Para po maipatupad kung ano po yung mga gusto ng mga elites po sa ating mundo. Recently, siguro naman yung invasion ng mga Moroccan sa Spain, nakita naman po ninyo yan. Alam po ba ninyo yan? So, in-invade sila. Para ma-implement ang 2030 agenda, kailangan rin po ito. Bigla pong pinasok ng mga Muslim Moroccans po yung Spain. So, wala silang nagawa. In fact, hanggang ngayon, yun po, nangyari yan, may video yan. Pero, hindi po natin alam na yung pagpasok nila sa UK, sa ibang parte ng Europe, sa Germany, sa France, sa Italy, lahat din po ay meron din pong migrants. Of course, ang migrants, walang pera, walang damit, walang pagkain, walang trabaho. Ano ang gagawin nila kapag nakapasok sila sa isang bansa? Siyempre, manggugulo. Hindi sabihin mong hindi sila yung intention ng gulo, pero for survival, kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng damit, kailangan nila ng matitirhan. At nangyayari po yan, hindi lamang po binabalita ng maayos, hindi lamang po pinag-uusapan, lalong-lalo na po sa simbahan. Napakahalaga po ng mga pangyayari na ito sa ating mundo. In fact po, ang distribution ng religion sa ating mundo, kasi po actually po pinakamarami talaga yung Christianity. Ang problem kasi meron pang Catholic Christian, diba? Meron pang Orthodox Christian. So dito po sa data na to, pinaghiwa-hiwalay po sila. Kaya po, technically, ang mas naging madami, Muslim po. Pero kaya lang, alam naman natin na Catholic Christianity, alam naman po natin na hindi biblical yung foundation ng faith. So, kung totoo atin pong iisipin, ilan lang po sa population na to ang solid yung foundation sa Biblia at sa Panginoon Jesus dito lang. Ang ibig sabihin, mas marami talaga ang mga iba ang paniniwala sa itinuturo ng Panginoon Jesus. Ito po yung sinasabi ko, yung Agenda 2030. Narinig na po ba ninyo ito? Ito po ay plano sa atin ng mga elites na hindi natin alam. Kasi hindi natin alam. Pero po, kung titingnan po ninyo, 2030, malapit na. At nangyayari na po talaga. Ang sabi po dito, wala nang maghihirap, magiging pantay-pantay. Bakit? Isi-sequester po nila lahat ng gamit ng mga tao. At magkakaroon po ng universal basic income kung saan ang bawat tao ay susweldo ng regular lamang po para po maging pantay-pantay nga ang tao. So, pati yung clean water, alam naman natin na lahat po ito ay ito po ay may mga pangakong nakapailalim na curse o mga hindi bagay sa atin. Mga hindi plano ng Panginoon, hindi niya
will, pero permissive will niya. Ang ibig sabihin, papayagan niya. Bakit? Kasi po, meron siya talagang plano. Alam niyo, ang akala kasi ng demonyo, naiisahan niya ang Panginoon, o mas magaling siya sa Panginoon. Ang hindi niya alam, pinapayagan lamang siya ng Panginoon, pero in the end, ang Panginoon pa rin ang magtatagumpay. Kaya nga lang, sa proseso na ito, kailangan ng Panginoon din makita yung mga tunay na Kristiyano na nagtitiwala at naniniwala talaga sa kapangyarihan niya. Kasi di ba, lalabas lang ang ugali ng isang tao kapag dumadaan siya sa pressure o sa persecution. Kasi alam niyo po, ang daling magsabi na, I love the Lord, I am a Christian. Pero pag dumating yung oras ng kagipitan, iba ang nangyayari. Expectation versus reality. Di ba? Marami pong ganyan eh. Expectation versus reality. The world is in fact ready for the great tribulation and for the Antichrist to appear. The world is in fact ready. Alam niyo po ba na, di ba, ano ang dalawang klase ng tao? Mga Hudyo at mga Hentil. Ngayon, ang mga Hudyo po ay, hindi ko alam kung paano nito gagawin eh. Ito po yung law body ng Israel, no? The Sanhedrin rules, it will formally petition heaven to reveal Mashiach and rebuild the temple. So hindi ko alam kung paano nila ipepetition. Siguro po sa pamamagitan ng panalangin. Ipapanalangin po nila para doon. Ang sinasabi po nito, ipepetition nila ang langit na ipadala na ang Messiah at ang magawa ang templo, di ba? Gusto ko pong hanapin ninyo lahat ng mga pinapakita ko for you to find out na ito po, hindi po ito ang problema lang nga po kasi hindi naman talaga pinag-uusapan. So, in the end times, meron pong Mashiach na tinatawag o Messiah. Diba? Kapag sinasabi natin, Yeshua HaMashiach, si Jesus Christ the Messiah po yan. Yeshua, Jesus, Mashiach, Messiah. So, the Jews or the Israelites are ready for their Mashiach. But the Muslims are also ready for their Mahdi. Ayan. Narinig na po nun yan, Mahdi. Ang Mahdi is also an end-time, Mahdi is also an end-time Savior. Ito po ay napakalaki po ng pagkakapareha niya sa Mashiach na inahantay ng mga Israelita. Ito po ay magdadala daw ng kapayapaan at mamumuno ng karapat-dapat. He will rule with righteousness. At meron din pong senyales ang kanyang pagpabalik. Kaya po, kumakalat ang mga Muslim sa buong mundo. Kaya po, nangyayari ang lahat ng ito. In fact, ang sinasabi nga po ng mga Muslims, every Islam will enter every home because Islam is the right religion. So kapag sinabi nila yan, they're not saying this lightly. Seryoso sila. Kasi di ba, sabihin natin tayo mag-evangelize, kakatok ka. Kapag hindi ka pinayagan, hindi ka tutuloy. Pero sa Islam po, this is the right religion. And it will be an honor to eliminate ang isang taong hindi tatanggap ng ina-offer niya. Naintindihan? It's an honor to eliminate a person who will refuse worship sa kanila. Nakakalungkot na sa church, sa simbahan, walang ganitong usapan. Kung ano yung mga mahalaga at makabuluhang usapan, hindi na pag-uusapan. But this is really the reality of our world right now. The world and the carnal Christians are ready for the Antichrist. Tandaan natin, ang Messiah ay dumating na 2,000 years ago sa persona at katauhan ng Panginoong Jesus na naging tao at Diyos at the same time. Ang Israelites, hindi nila napansin na dumating ang Messiah nila, kaya po sila hanggang ngayon ay naghahantay. Imagine after 2,000 years, naghahantay pa rin sila. I-petition pa kanila ang langit para dumating ang Messiah. And the Mahdi po
is also an end-time Savior. Parehas pong ipipin ang Antikristo ng Israel o ang Mashiach nila, ganito din ang thinking nila. Judaism is the right religion. Yeah? So nakikita niyo, pero sa isip ng Kristiyano, di ba? Alam natin na Christianity is the right religion. Ang problem lang, yung manner ng pag-i-invite o paghihikayat ng bawat membro. Mamaya pag-usapan po natin. So, but the bride is ready for Jesus Christ. Amen? So, napakalaking pagkakaiba po ng pinaghahandaan ng mundo ngayon. It is the Antichrist and Jesus Christ ang tanong, sino ang paghahandaan natin? Kaya sinabi ng Panginoon in 1 Corinthians 16:13-14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Bakit sinasabi ni Lord na maghanda, magpakatatag, maging matapang, magpakatibay? Because the Antichrist will come in time of weakness and vulnerability. At tanungin ko kayo, solid ba ang faith ng mundo ngayon sa Panginoong Jesus? Hindi. Diba? Ang mga tao ba naninindigan para sa katotohanan at para sa tama sa mga panahon na ito? Hindi din, diba? He will come in time of weakness and vulnerability. And the time is right about now. Ngayon ka lang ba makakita ng generation na flooded with information? Lahat ng mga gusto natin malaman is just at the end of our fingertips, right? Kung meron kang gustong hanapin, just type it and ayan na lalabas na. And yet, nananatiling mangmang ang mga tao sa katotohanan. Minsan malilito ka, ang dami pong nag-i-evangelize sa YouTube, pero iba-iba ng opinion. Pati nga po yung Diyos ka sa amin, pinagtalunan pa nila, diba? Eh kung ang isang tao, solid ang pananampalataya, alam mo, kanta yun. At ang kanta, kailangan magtugma-tugma. Kaya hindi siya pwedeng maging perfect, diba? Bakit kailangan sayangin ang oras sa pagdidiskusyon kung dapat bang kantahin ang Diyos ka sa amin? Napakalaking waste of time and energy, diba? Alam mo, ang Diyos mo, isang Diyos na nandun ang Panginoong Jesus, Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Espiritu, tapos hindi na kailangan kausapin. Pero anong gagawin sa ng mundo? Lilituin ka, i-flood ka, tapos kung ano-ano din ang mga opinion nila. Pero simple nga lang naman, kung nakatutok tayo sa Panginoon, we know. Ngayon din ang mga time na napakaraming influencers, tama? Ang dami nating dati po, para makapag-influence ka, kailangan makapasok ka sa television, tama? Para magkaroon ka ng impact sa mga tao. Ngayon, gumawa ka ng YouTube account, TikTok account, Facebook account, tapos magkaroon ka ng followers, suddenly, ang dami mong kayang influence. Diba? Imagine po ninyo, ang influence ng mga 20-30 influence na pumapasok sa isang tao, ano ang nangyayari? Flooded with information, pero garbage lamang po, diba? Yan po yung nangyayari. Ano, bakit nililito nga nila tayo di ba? Kaya nga din si Brother PJ madalas nagtatanong, bakit ganito yung sinabi na ganito, bakit ganito? Eh kasi nga, ang point nga, ilituhin tayo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka parang isang bata na kapag kinwentuhan ka ng isang kwento, maniniwala ka agad. Bakit? Ang dali mong tangayin. Bakit? Hindi mo kasi alam kung ano ang katotohanan. Ba't hindi mo alam? Eh kasi hindi ka nag-church. Eh kasi hindi ka nakinig ng mensahe. Eh hindi ka sumama sa Bible study. Yun ang dahilan kung bakit naliligaw tayo. Ano po? Tapos na syempre, marami pang ibang concerns kagaya ng mga social concerns, pati mga bayarin po, di ba, concern natin. Bill ng Meralco. Totoo ba yun? Meron tayong ano yun? Refund! Totoo ba yan? Wala, joke lang. Pinapakalma lang tayo para tayo masyado magalit. Walang refund? No? May isahan tayo ng ano. Alam niyo po ba na even sa mga videos po, marami pong trolls. Alam niyo po yung trolls? Sino troll dito? Wala. Ito po yung mga magko-comment
gets sa isang video. Kaya po, madalas, di ba, pag gusto mong mag-check ng validity, tingnan ko nga yung comments. Sa comments, bakit iba-iba din sila? Kasi may trolls po. Ito po yung mga paninirang puri laban sa video para hindi ang mga tao din malito pa rin. Ang ending nito pa rin po. Ano? So, in this world na litong-lito ang mga tao, kailangan po natin mag-ingat kasi napakarami pong issue. Kailangan ko pong i-share ang kwento na ito just to prove a point na ang tao madaling malito. Ito po si Dr. Anthony Fauci. Siya po yung responsible sa pagpapatupad ng vaccination sa COVID-19 worldwide na po. Siya po yung naging voice o authority kasamahan po ng World Health Organization. But now, he is under trial kasi napatunayan nila na fraud, panloloko at panglilin lang po ang ginawa nila nung pandemic. Thank you, Mr. Chairman. Well, nothing says honesty like taking the fifth, and let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color is the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century more, Brown versus Walker, 1896, when he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyers sitting behind you now shifting nervously in their chairs, they know it. This isn't about the Constitution, this isn't about the law, this is about contempt. Contempt for this body and contempt for the American people. But I think I know why you're doing it. It's because you don't want to answer questions. It's because you did all kinds of terrible things. It's because during the pandemic you got rich, didn't you? You got rich. While people were dying, hundreds of thousands of Americans, over 1 million in the end, and you were getting rich. And not only were you doing that, you were using. So, nakita po ninyo na ngayon lumalabas yung katotohanan. Ito yung sinasabi ng Panginoon na do not conform to the pattern of this world. Dahil hindi po majority ang gumagawa, tama siya. Amen? Hindi po dahil majority ang gumagawa at nag-iisa ka lang, ikaw ang mali. Tandaan po natin, ang Panginoon lagi niyang kasama ang minority. Never po siyang masama sa majority dahil majority will always be the word. Kaya po, majority can also be wrong. Kaya po, meron siyang bilin sa kanyang mga simbahan, magpakatatag, magbantay, magpakatibay, huwag matutulog, magbantay. Dahil nga po ang kalaban natin ay nag-aantay na tayo ay malapa. Meron pong 7 churches sa Book of Revelation na po. At ang bawat isa po na churches na to, meron pong bilin ng Panginoon. At ang bilin niya po niya, ganito po, masyado po kasi siyang mahaba para isa-isahin, pero ang bilin po niya talaga dito sa mga simbahan na to ay mag-repent, manumbalik, balikan ng first love, huwag magpadala sa mga false prophet, tapos po maging matibay, magbalik loob sa Panginoon. Kasi nga po, alam ng Panginoon ang mangyayari in the end times. Punta po tayo sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Basahin po natin at gusto ko pong isipin natin mabuti kung ang mga bagay na to ay totoong nangyayari na sa ating panahon. Ano po? Dapat pong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo o mayabang, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos
kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Amen. Ito po yung mga taong nagsasabing sila ay may Diyos at sila ay nagmamahal sa Diyos at sila po ay lingkod ng Panginoon. Subalit, mas nangingibabaw po ang pagmamahal sa mundo kaysa sa Panginoon. Tingnan po ninyo ha, hindi naman po dito sinasabi yung mga nakakulong o mga kriminal sa lansangan. Ang sabi po, may anyo ng pagiging mga Diyos. Nasaan ang mga taong ito? Nasa simbahan. Ako, ito po yung mga taong nagsasabi na sila ay para sa Diyos. Ako, alam niyo po, nung last Sunday, nung pinag-usapan natin yung eternal judgment, mas na-realize ko po yung kaliitan, karumihan, kawalang silbi ko kumpara sa Panginoon. Yung pagmamahal sa Panginoon, ang mangyayari sa iyo, mas mararamdaman mong marumi ka, hindi ka karapat-dapat, dakila ang Panginoon. Tapos, magpapasalamat ka sa biyaya at awa at grasya na natanggap mo dahil sa kabutihan niya. Never na ang pagkakakilala sa Panginoon ay magdadala sa iyo sa kayabangan. Amen? It will always lead you to your knees, to humility, ang pagpapakumbaba. Amen? Pero bakit napakaraming tao ngayon na may anyong makadiyos, pero napakayabang? Totoo po, di ba? Marami pong tao na nalingkod ng Panginoon, pero ang taas-taas ng tingin sa sarili. Ito po yung sinasabi na expectation versus reality sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Kailangan po grounded tayo. Alam natin kung ano po yung lagay natin, ano po yung katayuan natin, ano po yung biyaya at habag na natanggap natin sa Panginoon. Balikan po natin yung ating main verse, ano po, in Luke 22:31-34. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Sa original na translation po, ang mababasa po natin is yung subukin, yung subukin, di ba po, ang sa English kasi, Satan has asked for you. Pero po ang katotohanan, ang sinasabi po ng Panginoon dito, kayo. Kaya po tama po itong Tagalog na to, subukin kayo. Tapos ang sabi ng Panginoon, pero subalit idinalangin kita. So, ang sinasabi po ng Panginoon dito, ang lahat ng tao ay hiningin ng demonyo sa Panginoon para subukin. No po, lahat po tayo ay hiniling. Kasi alam niyo po, dahil nga may permissive will ang Panginoon, hindi kailangan po ang mga bagay na nangyari, pinapayagan niya. Hindi kasi po kung walang sovereignty ang Panginoon, lahat tayo patay na gawa ng demonyo, di ba? Ang sabi ni Job, ng Panginoon kay Job, huwag mo lang siyang papatayin. Di ba? So, ang gusto ng demonyo, lahat tayo mamatay ang katotohanan. Pero dahil hindi niya pwedeng gawin without the will or sovereignty of the Lord, kailangan niya magpaalam. Pansinin po ninyo, subukin kayo. Ang sabi po, subukin. Ang ibig sabihin, talagang lahat po tayo ay hiniling ng demonyo sa Panginoon subukin. And that is His permissive will. Pero ang sabi ng Panginoon kay Peter, ipinanalangin kita. Ano po? So, ipinanalangin tayo ng sagot ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 4, so ito nga po yung mga expectations versus reality po. Ako po, minsan po nakakapagtaka talaga na bakit ang isang ministeryo, isang lingkod ng Panginoon, kapag nakakilala, ang taas ng tingin sa sarili at ang baba ng tingin sa mga taong hindi pa nakakakilala. Ligtas kami. Dito kayo sa amin sumama, ligtas kami. Diba? Bakit gano'n? Ang sabi ng Panginoon, paano kayo nakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit inyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Knowing Christ will always lead us to humility. Ang pagkakilala sa Panginoon ay lagi magdadala sa
magiging mababa at mapagkumbaba. Amen? Kaya po, kapag po meron kayong nakilalang minister, isang po nagsasalita sa ngalan ng Panginoon ng mayabang, hambog, mataas ang tingin sa sarili, tumakbo kayo pa rin. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang mga taong ito. Amen po? Isa pa pong expectation versus reality. Ano? Ito po yung sabi ng Panginoon. No? In Hebrews chapter 5, verse 11 to 14, marami pa kami masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyo umunawa. Amen? Ang sakit ko, dapat sana ay tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana ay kumakain na kayo ng matitigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So, ini-equate ng Panginoon dito po yung mga Kristiyano, 5 years, 10 years na nasa simbahan, pero ang kinakain pa rin ay gatas. Ang gusto pa rin po yung mga mensahe na nakakakiliti. Yun pong mga mensahe na papawaw ka kasi ikaw ay pinagpala. Ayaw nila ng mga mensahe masakit, nakakahiwa, nakakasugat, tapos kunwari may bulog na parte sa isang balat ng tao, may pigsa. Para matanggal yan, kailangan sa panahon ng Panginoon Jesus, inaasinan nila eh. Tapos matutuyo siya, gagaling siya. Ganun yung salita ng Diyos, yung nakakagaling po siya. Pero hanggang sa mga oras na to, especially kung kailan pabalik na ang Panginoon, ayaw pa rin ng tao ng karne. Ayaw pa rin na. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, napakabagal umunawa, kailangan pa rin turuan. Sa halip na nagtuturo na. Ngayon, ang pagkakaiba ng kumakain ng gatas, ang kumakain ng gatas, hindi niya mapag-differentiate ang tama at mali. Kasi nga gatas ang kinakain niya. Pero ang kumakain ng karne, dahil po trained siya, kaya na po niyang kilalanin ang tama at mali. Sa mga panahon na ito, ano po ba ang kaya natin i-digest? Gatas po ba o karne na po? Amen? So, sino po dito yung may lactose intolerance? Kapag kumain ng minum ng gatas, sumasakit ang tiyan. So, meron pong spiritual na gatas. At isa pa pong expectation versus reality ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, ang mga demonyo po ay mas may pananampalataya pa kaysa sa mga Kristiyano. Ang sabi po in James 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin ang nanginginig pa. Baka mamaya, mas nanginginig pa ang demonyo sa pagsampalataya sa atin, di ba? Tayo ba ay sumasampalataya o mas sumasampalataya pa ang mga demonyo higit sa mga Kristiyano? Expectation versus reality. The reality is, ang mga Kristiyano po ngayon ay mahina at mga lampa sa totoo na. Amen. Ang sabi sa mga Gawa 19:15, subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? Masamang espiritu po ito ha. Ang sabi ng masamang espiritu, I know Jesus, I know Peter, but who are you? Ang ibig sabihin, ikaw yung klase ng Kristiyano hindi nagyayanig ng kaharian ng demonyo. Sabihin, hindi nila alam na, ay na, nagdadasal na naman si Peter. Ay na,
Because demons know that Christians are weak. Christians are weak. They know. They know. Kaya nga hindi na sila mag-aabala sa mga lampang Kristiyano. Waste of time. Tactical si Satan. Ayaw niya nagsasayang ng oras at hindi niya sasayangin ng oras siya sa isang Kristiyanong lampa at bagsak na. Ang aatupagin ng demonyo, yung taong may matatag at may pananampalataya. Bakit? Yun ang kailangan ng pabagsakin. So yung mga nagsasabing, I'm a Christian, tapos walang effect sa kingdom nila, hindi na nila yung papansin. Amen. That explains the reason kung bakit ang daming bago ang isipin ng mga Kristiyano. Christians are weak. Amen. Ang sabi ng Panginoon in John 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Another expectation versus reality. Kasi kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Hindi po ba nung pumunta ang Panginoong Yesus, hindi siya nakilala ng mga Israelita o ng mga Hudyo, tama? Hindi siya kilala, pero ganito po sila ang posture nila. We want Mashiach, kung asa na ang Messiah. Pero nung dumating ang Messiah, hindi nila napansin. No? Expectation versus reality. The Christians are weak and fragile in these days. Kagaya sa panahon natin na babalik ang Panginoon. Anong sabi ng mga Kristiyano? Hindi pa! Malayo pa yan kasi marami pang kaluluwa na kailangang makatanggap bago dumating ang Panginoon. Same thing! Ang pagkakaiba lang, hindi nila nakilala yung pagdating ng Messiah, but in our times, we refuse to acknowledge na darating na ang Panginoon. Why? Kasi natatakot tayong iwanan ang mundo ito. That's why Christians fail, because Christians are weak and fragile. And Christians fail because the Christian right now loves the world more than God. And it's the reality. It's the reality. Maraming magagalit, maraming masasaktan, pero totoo. Amen. Naihanda tayo ng demonyo in such a time na pagdarating na ang Panginoon, wala ng faith na makikita. Tinanong ng Panginoon, sa aking pagbabalik, may pananampalataya ba akong aabutan? The devil has been very successful in disarming Christians. The devil has been very successful in conquering Christians. Kaya nga po konti lang talaga ang maliligtas. Kasi hindi po babalik ang Panginoon sa mga lampang Kristiyano. Babalik po ang Panginoon sa mga Kristiyanong mananagumpay at sumusunod sa kanyang kautusan. Amen. Marami po mga Kristiyano na magsasabi, I will serve the Lord. Pero ang sabi ng Panginoon in Lucas 9:62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, sabihin, mag-aararo siya. Diba? Paano ba mag-araro? Diba? Pero anong kailangan sa pag-aararo? Kalabaw. Sa modern times, traktora. Pero meron po yun yung bakal na nakaganon na umuhukay sa ilalim, diba? So, ang sabi ng Panginoon, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit pa na yung lingon. Nag-aararo ka. May nag-aararo ka. ang ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, sinabi niya, kung nag-decide ka na maglingkod sa Panginoon at sumunod sa Panginoon, tapos, ang iniisip mo puro makamundo, kamusta na kaya yung pakita nila? Ano kaya nangyari doon? Ano kaya kung di ba, yung panay ang lingon. Ang sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ginawa po ang Christianity, especially sa time nila, yan, sila Joel Osteen, sila T.D. Jakes, yung mga
mga prosperity churches, ano po, Joseph Prince, yung po, ang lalaki ng mga churches. Pero alam mo kung bakit sila lumaki? Hindi po sila nag-preach ng pagtalikod sa kasalanan. Hindi rin po sila nag-preach ng impyerno. Hindi rin po sila nag-preach ng mga kahinaan ng Kristiyano. Bagkus na ang Kristiyano po ay mahal ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Period. Walang suffering, walang persecution, no whatsoever. Kaya sila mabilis dumami. Diba? Yun ang tunay na dahilan. Kaya huwag na huwag tayong panghihinaan ng loob o mangangamba kapag karni ang kinakain natin, tas kukonti lang tayo. Because this is what the Lord wants us to digest. Amen? So kaya po, ikagalak po natin ano po. Meron pa po sinabi ang Panginoon sa mga Kristiyano po, ano, ang taong mananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Pagbalik nga na ni Jackie, ano ang ginagawa ng aso kapag binalikan niya ang suka? Kinakain. Amen? Kinakain. So, doon po, yun po yung ano, yung mga bagay na isinuka mo na. Diba? Tinatalikudan ko na to, Lord. Isinusuka ko na ito. Tapos after a while, binalikan mo, kinain mo, sinimot mo pa. Sinimot pa, di ba? Iiw talaga, iiw. Masarap pa naman ang ulam natin mamaya. Chicken inasal. So, mamaya mapapawa yan, ano po. So, Christians are weak. Sorry po hindi po ako nagmamagaling dahil ako na po ay mahina. Kailangan ko rin po ng kalakasan mula sa Panginoon. But this is the message of the Lord. And we do not want to be part of the world. Dahil po ang world at ang bride ay magkaiba. At magkaiba po ang kanilang pupuntahan po. So, ngayon, balikan natin ulit yung Lucas 22:31 to 34 po. Sabi ng Panginoon, napakahusay po kasi ng Panginoon, di ba? Nag-fail ang tao, pero anong sabi ng Panginoon, di po ba? Subalit, dinalangin kita. Ang sabi niya, in verse 32, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Na po, tingnan mo natin, sabi niya, pag nagbalik loob ka na. Kaya naman po, nakita niyo po ba yung provision ng Panginoon? Di ba nag-fail ang tao? Tayo po ay mahina. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, at kapag nagbalik loob ka na, kailangan isipin natin ito. Hindi po niya sinabing, kung sakaling magbabalik loob ka, Peter. Hindi niya sinabing, if ever you choose to return to me. Ang sabi ng Panginoon, at kapag nagbalik loob ka na. Ibig sabihin, the Lord is certain that Peter will return. Meron bang nilagyan po niya ng kautusan na patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang ibig sabihin, in our failure, God always provides restoration. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon eh. Ganun kabuti ang Panginoon. Di po ba? Na hindi po kailangan na, yun nga, may permissive will. So, si Peter, dininay niya si Lord, nagkamali siya, pero mayroon pa rin siya permissive will. At ang permissive will na yun, ang binigyan niya ng provision si Peter na magbabalik loob siya. Hindi niya sinabing, kung sakali man, Peter, magbago ang isip mo, o baka sakaling mapagdilay-dilayan mo na mali ang ginawa mo. Hindi. Ang sabi ni Lord, kapag nagbalik loob ka na. So the Lord is certain. Kaya nga po, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga paghahanda at pagsasanay. Ano po? Pansinin po natin ito Kaya po ang body of Christ, pinapatatag ng Panginoon, di ba? Kaya nga siya nagbigay ng mga at binigyan niya ng ilang kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman mga propeta. Ang iba naman mga evangelista. At ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Upang maging matatag ang katawan
katawan ni Kristo. Kapag sinabing katawan ni Kristo, ito po yung body of Christ, ito po yung tayo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong hanghangad, ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Palakpakan natin ang tayo. Pinatatat niya na tayo, maging sa failure natin, nagpadala siya ng apostol, guro, preacher, pastor, evangelist, prophet, para tumatag tayo. Sabi niya magpakatatag tayo, siya rin ang nag-provide kung paano tayo tatatag. Paano ka tatatag? Kapag umulan, ayaw church. Paano ka tatatag? Kapag mas ipinipili natin ang comfort over sacrifice. Hindi naman po talaga madali. Ngayon po is talagang malakas naman yung ulan. Hindi ko po ito sinasabi sa panahon na to. Itong sinasabi ko sa mga nakaraan. Kasi simula nung anniversary natin, laging umuulan ng linggo. Pero paubod ng bulan. Ito lang talaga yung ang lakas po. Pero, ayun nga, tatanungin ko kayo. Inisip niyo ba kaninang umaga na hindi na lang ako mag-church? Hindi. Walang ganyan, no? Palakpakan po ninyo ang Panginoon sa mga ninyo. Kung kanina, nagdalawang isip kang pumunta sa church, bawiin mo yung palakpak. Joke lang. Di ba? Joke lang po. Hindi po. Ang point ko po, kung hindi ka nagdalawang isip, kumbaga, it's not an option. Ang hindi pagpunta sa church is not an option. Magbabangka ako, magbabansa ako, magpapakarga ako sa tatay ko, makarating lang ako sa church. Diba? Yun po yung it's not an option. Yun po yung karakteristik ng mga Kristiyanong gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Dahil nga po, hindi po, iba po ang pangangailangan sa panahon natin, no? Kaya nga po, naalala po ninyo yung si Gideon, yung pinili ng Panginoon yung 3,000 naging 300. Yung pong meron pong gumanon tapos uminom, tanggap yun. Pero lahat ng uminom sa pamamagitan ng bibig, tanggal yun. Ganun po kadaling pumili ang Panginoon eh. Kaya niyang palabasin ang puso at intensyon ng tao sa mga simpleng bagay lang. Kaya po mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo. Ang sabi ng Panginoon, in Ephesians 5:15-17, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon, huwag kayo maging hangal. Sa halip, unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kagaya po ng sinabi natin kanina, may spiritual na gatas, meron din pong karne, Ngayon po, pero this time, inihahalin tulad ng Panginoon ang pananabik ng isang bata. Di ba lahat naman tayo nagkaroon po ng anak, di ba? Ang bata, pag gutom na gutom, atat siya sa gatas na gusto niya. Yung parang, atat mo naman, sandali lang ako, napapressure ako sa kakatip na ng gatas kasi atat siya. Yun po ang hinahanap ng Panginoon na pananabik natin sa salita niya. Kaya nga talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan ng lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri, gaya ng sanggol. Kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung hindi ka atat sa gatas na sa espiritual na matatanggap mo, yung bilisan mo, late na tayo. Ano ka ba? 10:01, nagsastart sila, malilate tayo. Diba? Yung gano'n yung naaatat ka kasi ayaw mong mali, ayaw
ma-miss yung praise and worship, ayaw ma-miss yung word. Kasi nga, atat na atat. Ano ka lang mensahe ngayon ng Panginoon, di ba? Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Yung pagkaatat natin sa ihahain niya sa atin, sa kada linggo o sa kada mag-fellowship ngayon. Kaya naman, kung train po ang isang tao, kung train po siya kumain ng karne at siya po ay atat sa spiritual na pagkain, ano ang sanahan mo? Kaya niya pong supiling ang kanyang sarili. Ang sabi in 1 Corinthians 9:27, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayoy hindi ako umalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Yan po ang calling ng isang Kristiyano. Meron pong pagpipigil o pagsusupil sa kanyang katawan, sa kanyang laman. Na kapag sinabi ng Espiritu, hindi yan tama, ang katawan o ang laman susunod. Hindi po kagaya ng mga Kristiyano, sinabi ng Espiritu, mali yan, minsan lang naman, ngayon lang naman, di ba? Sabi ng Espiritu, makakasama yan sa iyo, hindi mo alam ni Pastor, pwede naman siguro. Di ba? Yung gano'n na kapag sinabi ng Espiritu, nakikinig ang laman. Amen? Minsan po, alam mo po yung point na sinabi ng Espiritu mo, hindi nakinig ang laman mo, tapos nagsisi ka pagkatapos. Naramdaman niya na po yun, sabi na nga, dapat nakinig ako. Dapat hindi ko sinunod yung flesh ko. Kasi hindi naman, wala immediate gratification, sandali lang naman. Kaya po nga, ang sabi ng Panginoon, maghanda, magbantay, dahil ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at umaali-aligid, naghahanap na malalapa. So, nalalapa ang isang Kristiyano. Most of the time, doon po sa panahon na sinabihan siya ng Spirit, dito ka lang. Pero ang sabi ng flesh, pumunta ka doon siya napahamak. Bakit? Nandoon po ang demonyo, nandoon po nagbabantay. So, opportunity. Perfect opportunity para atakihin ang isang Kristiyano. Amen? Ang sabi ng Espiritu, huwag kang matakot, manampalataya ka. Hayaan mo na Diyos ang magbigay ng kagalingan sa iyo. Dahil natatakot ka, sinubukan mong magpatawas, sinubukan mong magpahula, sinubukan mong magpabarang, di ba? Wala namang masama. Doon nakita ng demonyo yung opportunity para atakihin nila. Kasi di ba nga kilala nila tayo? Nakikita nila ang takot sa puso natin. Nakikita nila ang pag-aalinlangan. Nakikita nila, kilala nila kung sino ang mga Kristiyano, mahihina at marurupok. Tandaan po natin, sinabi ng Panginoon, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kung hindi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan, sa tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan ng himpapawid. Meron po kung sinabi kanina na yung Sanhedrin. Ano po yung sinabi ng Sanhedrin kanina? Ipepetasyon nila sa langit ang pagdating ng Mesaya at ang pagbuo ng templo. Ito po ay nasabi ko na po noon, nabanggit ko na po nung makanakaraan. Kaya na po, kailangan talaga ulit sabihin. Ito pong 7 Noahide laws, pag-uusapan po ito sa darating na November. At diba sabi natin, makinig po ha, ito po ay galing sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, naniniwala na sila ay chosen people of God. At naniniwala sila na ang pagmamahal nila sa Panginoon at ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila ay eternal. So, kaya lang ang problema, hindi sila sumasamba sa Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus sa kanila ay tao lamang. Amen. So, ang mga Muslims naman po, naniniwala din po sila na sila ang tamang relihiyon. Ano po? Alam niyo po ba, di ba kanina sabi, alam niyo po ba na sa 7 Noahide laws, kapag po binusisi mo po at pinag-aralan mo mabuti, may makikita po kayong nakatagong batas. Alam niyo po, ang pagsamba po
sa Diyos, maliban sa Diyos Ama, ay isa pong krimen. Crime. At ang krimen po na ito ay ang karampatang parusa ay ang pagpupugot ng ulo. Amen. We are marching towards the Great Tribulation at hindi nakikita ng mga mahihinang Kristiyano ang sitwasyon na to. Why? Because they refuse to know the truth, because they love the world so much. Meron pong sinasabi sa Book of Revelation that there are people who will be faithful unto death and they are the martyrs of tribulation. Sa Noahide law, ang punishment po sa taong hindi magtatatwa sa Panginoong Hesus o sasamba sa Panginoong Hesus maliban sa Diyos Ama ay beheading or decapitation by guillotine o yung pagpulot ng ulo. In Revelation 24, then I saw thrones, seated on them were those to whom the authority to judge was committed. And I saw the souls of those who had been beheaded o tinanggalan ng ulo for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Sinabi sa Book of Revelation at nangyayari sa kasalukuyan nating panahon, hindi pa ba tayo naniniwala? Hindi pa ba tayo magpapakaayos para sa Panginoon? Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus. The law that will implement this is right on our faces, right under our nose. Nandito na po siya. Kaya po, habang ito po yung panahon kung saan tanggapin mo ang Panginoong Jesus, ligtas ka, magsumiksik na po tayo ng magsumiksik sa Panginoon because the Great Tribulation will be very, very difficult. Napakahirap pong ipangako o sabihin ang inyong salvation pagdating yan. Have you heard of flock cameras? Ito po yung flock cameras po. Installed na po ito in parts of United States. Ito po yung nakakakita ng mga plate, pati po yung mukha. Actually po sa Saudi, sabi ni Pastor may ganyan. Pero for this time, talagang walang makakalust po. Ito po yung for surveillance. Alam niyo kung bakit may AI data center? Para po dito. Kasi alam niyo po ba na kada pindot mo ng enter, kada pindot mo ng search engine, ano man po search engine mo, once you press enter, ang grabe po yung energy na ginagamit niyan. Ang grabe po yung kuryente kailangan na gamitin yan. Sa isang search lang, ngayon, lahat ng tao, kahit bata, nagsa-search, di ba? Hindi po talaga kayang i-provide ng mga simpleng data center. Kailangan po talaga yung mga ektar-ektaryang data center. Kagaya po nito. This morning, our rare exclusive look inside the server room of a Google AI data center. Thousands of advanced computer chips stored in trays and racks, processing information 24/7. So if you're looking at your Gmail or your YouTube videos or pulling up maps, all of that is getting processed on these servers right here. Site manager Thomas Gamble says the 600-acre campus in Alabama is now expanding. How soon can we see a data center pop up Well, here? I think you'll probably see walls coming within the next couple of months. As tech giants race to build out this infrastructure, recent Gallup polling shows 71% of Americans oppose the construction of AI data centers in their areas, citing concerns over strained resources, noise, and higher utility bills. Already, Americans' electricity bills have soared 40% in the past 5 years, outpacing overall inflation. There's a lot of negative sentiment as we're building. We're trying to figure out. So kung ngayon pa lang, ang taas na ng Meralco bill natin, how much more para pag may data center na talaga pong gagamit
gagamitin yung area. Tsaka po, hindi talaga siya maganda. Pero yun nga, huwag na po kayo magbalak na mag-rally o mag-welga dahil may permissive will po ito ng Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano siya kaingay. Ganyan po kaingay yung data center eh. Kaya nga po, ang sabi po yung mga kalabaw o baka na may baka sa sinapupunan na lalaglag sila o na pag pinanganak sila, patay sila dahil po may low frequency na ini-emit to na pumapatay o kumikitil ng buhay. What do we expect? Ito po ang design ng demonyo. Ano po? Kaya nga po, this is a call to all the Christians in the world na hindi na po biro ang ating panahon and we need to set our priorities straight. If you are of God, worship God, live for God. If you are for the world, you have the permission of the Lord. Ayaw niya tayong pigilan. He gives us free will. Pero may consequences. The age of grace is about to end wherein nagkamali ka, nagkasala ka, pumalpak ka, naligtas ka. This time, last na. Nagkamali ka, nagkasala ka, pumalpak ka, baka wala nang pag-asa. Kaya hanggang ngayon na nasa age of grace pa tayo, alam niyo po, napakabigat ng mensahe, pero parang ang mundo, napaka-light lang sa mga tao, di po ba? Ramdam niyo po ba yun na may burden na inilalagay yung Panginoon sa kanyang mga mensahero para sa tunay na kaligtasan at tunay na relationship. Nandirito ka, huwag mong sayangin yung oras mo. Huwag mong sayangin yung panahon mo. Kasi tatawanan ka ng demonyo, magsisimba na naman siya, pero wala namang napulot. Wala namang nagbago. Wala namang nangyari. Nakakahiya naman ng Kristiyano na yan. Pag pinigyan mo ng quiz, side by side ng demonyo, ano pang masagot yung demonyo sa quiz tungkol sa Biblia kaysa sa Kristiyano, di ba? It is right about time na maging seryoso tayo sa lakad natin. For the Lord has already given us enough time to repent and enough time to make it right with Jesus. Ang sabi ng Panginoon, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. If we want to be fruitful for the Lord, we have to die first in our flesh. Mga kapatid, die in flesh. Die with Christ. Hayaan mong maipako sa krus ang lahat ng mga laman, ang hangad ng laman natin, for it will all lead us to hell. Kailangan nating mamatay sa ating mga sarili. In Galatians 2:19-20, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya't hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. We have to die daily, crucify our flesh, and crucify our sins. Kailangan nating mamatay nang tayo ay mamunga ng sagana. Kailangan nating araw-araw latanan ang ating laman upang tayo ay magtagumpay. Mga kapatid, we do not know how much time we have left before the Lord returns. But one thing I assure you, if you've died with Christ and you're living for Christ, you're gonna be resurrected with Christ on that day. Hindi na ako nabubuhay kung hindi ang Panginoong Yesus sa akin. Hindi ako nabubuhay
bang namatay ka kasama ng Panginoon sa krus? Tunay mo na bang pinatay ang lahat ng hilig ng laman mo? Tunay ka bang nabubuhay para sa Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo? If we are to realize kung gaano makapangyarihan ng Panginoon, kung gaano siya kabanal, pagdating ng araw na yun, lahat tayo ay haharap sa Kanya sa paghuhukom. At siya ang makakatarong o makakaarok ng ating mga puso at isip. Kahihiyan ba ang aabutin natin sa araw na yun? O pagpapala at gantimpala, dala ng Kanyang kabutihan at pagsasakripisyo. We are still on the age of grace, and we can still repent, turn away from sin, and live for Christ. But we have to do it right now. Hayaan mo na ang buhay mo ay maging banal na tahanan ng Panginoon. Hayaan mo na ang mabuhay at manahan sa buhay mo ay ang presensya ng Panginoon. Na bawat sabihin mo, pagpapala ang nararamdaman ng tao. Na bawat gawin mo, Panginoon Jesus ang nakikita nila. Na bawat balak mo, patungo sa kalwalhatian ng Panginoon. This is a call from the Lord. Because the time is at hand. Live for God. Live for Christ. Invite Him in our life. And never let Him leave you. Ang puso ko
sinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Awitin mo ang bilang panalangin sa huling pagkakataon. Mean it with your heart. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Ating pagpalakpakan ang ating Diyos. Father, we bless you, we bless you, we bless you. We bless your holy name, O God. Hallelujah! Ama, salamat po sa inyong salita. Banal na Espiritu, salamat po sa inyong presensya. Amang Jesus, Panginoong Jesus, pakilayan ka sa aming buhay, O God. Maghari ka, O God, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing na Amen! Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Diyos. Ama, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa umaga nito, sa presensya mo, at inaalala namin, Lord God, ang pagpapakasakit mo sa krus ng Kalbaryo ng gabi na iyon, Lord God. Hayaan mo, Ama, na lagi namin maalala, Lord God, ang mga bagay na ito, Panginoon, at higit sa lahat, makamtan namin ang lahat ng biyaya na dala ng inyong pagpapala. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord.
Sa gabi ngayon, bago ipagkanulo ang Panginoong Hesus, tinaas niya ang tinapay, pinagpirapiloso at sinabi sa kanyang mahalaga, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Atin pong pagsalusaluhan ang katawan ng Panginoong Hesus. Nung gabi matapos ang lapit, kinuha niya ang kopa, itinaas niya ito at sinabi sa kanyang mahalaga, ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa kaligtasan ng marami. Sa tuwing pagsasaluhan ninyo ito, idinideklara ninyo ang aking kamatayan at ang aking muli pagbabalik. Ating pong pagsaluhan. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen.